Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sinimulan na ng prosekusyon ng pagharap ng mga testigo sa Article 1 kaugnay sa akusasyong misuse of confidential funds laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ng dalawang dating manager ng Land Bank na kakaiba o hindi pangkaraniwan ang pag-e-encash ng mga tseke sa kanilang branch na aabot sa mahigit 612 million pesos at inilagay sa mga bag ang cash. Pero anila, hindi nila alam na ito ay para sa confidential funds. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Wala po. Unusual po ito. Ito ang pananaw ng dating Land Bank Show Boulevard Department Manager na si Violeta Constantino, ang unang testigo ng prosekusyon sa Article 1 kaugnay ng manumalyaw-manong paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nang matanong ng Senator Judges kung normal bang ini-encash ng government agency ang 4 na tseke na nagkakalaga ng 125 million pesos kada isa o katumbas ng kalahating bilyong piso. Kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya I don't think po na magtanong pa kami. In-encash ito ng Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta sa pagitan ng December 2022 at July 2023. Idinetalye ni Constantino ang naging proseso. Since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag. Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Ms. Gina Acosta at ni Mr. Ortonio? Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun. Hindi na kinrosa-examine ng depensa ang testigo. Nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. First time. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time. Bakit nyo sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount? Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Mhm. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash. So hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque. Opo. Sa guidelines ng Anti-Money Laundering Council, dapat report ng financial institution head ang anumang transaksyon na hihigit ng 500,000 pesos lalo na kung ito'y kahinahinala. Kaya't nang tanongin ni Senator Judge Bam Aquino si Constantino kung nai-report ito sa AMLA, May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting. kalaunan, nilinaw ni Constantino, Wala naman pong illegal doon sa encashment po. So kung ganun nga po na 4 na sunod-sunod, usual transaction na siya. Opo. iniharap din sa witness stand ang dating Land Bank DepEd Branch Manager si Nenita Camposano. Dito piniresinta ng prosecution ng 3 tseke ng Department of Education na nagkakalaga ng 37.5 million pesos ang bawat isa. Nakapangalan naman ito sa dating Special Disbursing Officer ng DepEd na si Edward Fajarda at in-encash ang mga tseke mula February 2023 hanggang July 2023. Unusual po ang amount ng pag-withdraw. Ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies? Parang mga 10, mga nasa ganoon lamang. 10 million cash. Yes, sir. Okay, so yung 37 is almost 4 times more than the usual. Hindi gaya sa OVP, sa 2 bag lang ani Camposano inilalagay ang pera na winidraw mula sa DepEd account. Tumanggi rin siyang sagutin ang tanong ng Senator Judges kung inireport ito sa AMLA. Samantala, hiniling ng prosekusyon na ipasabina sa impeachment court ang ilang dating kawani ng Commission on Audit para maiharap ng mga testigo. Sa Lunes, August 3, nakatakda ang susunod na impeachment trial. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.